Kabanata 261. Nakakakilabot na ipis. Ang 2 metrong taas na ipis ay kumilos ng napakabilis, at ang matatalas ng ngipin at kuko nito ay naging imposible para kay Tang Elder at sa kanyang koponan na makalaban. Ang hitsura ng higanting ipis ay agad na nagpabantay kay Jendong at sa iba pa. Hindi ko akalain na makakatagpo tayo ng mutated giant cockroach. Kumunat ang noo ni Yuan Shan at inisip na hindi ito maganda. Ang higanting ipis na ito ay nag-mutate sa pamamagitan ng pagsipsip ng gas at espiritual na enerhiya na sinunog ng espiritual na apoy dito. Ang higanting ipis na ito ay umabot na sa antas ng Pre-Heaven Grandmaster. Bagamat si Tang Elder at ang kanyang koponan ang pinakamalakas, wala sila sa antas ng Pre-Heaven Grandmaster. Natatakot silang mapatay sila. Bahagyang bumantong hininga si Yuan Shan. Napakaapura ng sitwasyon ngayon, at alam ni Yuan Shan na kahit kumilos siya kaagad, maaaring hindi niya sila mailigtas. Bahagyang tumanggaw si Jendong. Ang fenyuan na ito ay talagang mapanganib, at maaari silang makatagpo ng panganib anumang oras. Nang makita ang sitwasyong ito, si Jendong ay nahuli din sa isang dilema. To save or not to save. Kung hindi nila sila ililigtas, malamang nasasalakayin sila ng higanting ipis na ito pagkatapos patayin si Tang Elder at ang kanyang koponan, at tiyak na kailangan nilang lumaban. Kung iniligtas nila sila, sa kanilang lakas, maaaring hindi nila sila mailigtas. At malalagay din sila sa panganib. Naisip ni Jendong na tumakas, na siyang pinakamagandang pagpipilian sa ngayon. Ngunit sa oras na ito, direktang tumingin kay Yuan Shan ang hari ng Jingzhou Alchemy. Senior Balde, napakalaki ng utang ko sa pamilyang Tang. Hindi ko kayang makita silang nasa panganib, kaya pakiusap tulungan mo sila. Kapag pinino ko ang Xuanling Pill, magpapadala ako ng 10 pills bilang pasasalamat. Ang alchemist na hari ng Jingzhou ay talagang nilinlang ang pamilyang Tang noon, ngunit ang pamilya Tang ay nagpakita sa kanya ng kabaitan, kaya hindi siya maaaring tumayo na lang at panoorin silang mamatay. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Yuan Shan. Hindi naman sa ayaw niyang tumulong, ngunit sa lakas niya ngayon, hindi siya sigurado kung may iligtas niya sila. Baka mapatay pa niya ang sarili niya sa proseso. Ang dambuhalang ipis na ito ay lubhang mapanganib, at hindi ako 100% sigurado na kakayanin ko ito, sinabi ni Yuan Shan ang totoo. Ang higanting ipis ay hindi kapani-paniwalang mabilis at may malakas na pag-atake, kaya wala siyang gaanong kumpiyansa na talunin ito. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Ang alchemist na hari ng Jingzhou ay nababalisa. Kahit nasanay siya sa alchemy, hindi siya magaling makipaglaban. Bukod dito, ang kanyang lakas ay nasa master level lamang na hindi katugma sa higanting ipis. Pinagmamasdan ni Jendong ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Ang pamilyang Tang ay talagang dumanas ng matinding pagkalugi na may 2 tao na napunit na ng ipis. Ang eksena ay lubhang kakilakilabot. Ang higanting ipis ay nagkaroon ng napakalakas na pag-atake, at ang pamilya Tang ay nawalan ng kanilang epektibong lakas sa pakikipaglaban. Si Tang Elder ay nasugatan din sa tiyan, at patuloy na umaagos ang dugo. Sa puntong ito, umaasa siya sa kanyang liksi upang makaiwas sa mga atake ng ipis. Gayunpaman, dahil sa kanyang malubhang pinsala, ang kanyang bilis ay pabagal ng pabagal. Isa pang miyembro ng pamilyang Tang ang napatay, at ang eksena ay lubhang madyugo. Nang makita ito, hindi na nakayanan ng alchemist na hari ng Jingzhou. Hindi ako pwedeng tumabi na lang at panoorin ang pamilyang Tang na mamatay. Sila ay may problema, at hindi ko kayang panoorin silang patayin. Kumuha siya ng tableta mula sa kanyang bulsa at walang pag-aalinlangan na inihagi sa kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang sandali, tumaas ng husto ang Alchemy King ng Jingzhou. Dati siyang eksperto sa antas ng Grandmaster, ngunit pagkatapos uminom ng tabletang ito, tumaas ang kanyang lakas ng hindi bababa sa 5 beses. Nagpunta siya mula sa antas ng Grandmaster hanggang sa tuktok ng antas ng Grandmaster ng sabay-sabay. Habang pinapanood ang momentum ng Alchemy King ng Jingzhou, si Jendong ay lihim na nagulat. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay talagang isang alchemist, at ang oras at lakas na maaaring mapahusay ng tabletang ito ay medyo nakakatakot. Gayunpaman, nag-aalala si Jendong dahil labis nitong ginagamit ang sarili niyang lakas sa loob. Ang mga side effect ay napakalaki. Agad na sumugod ang Alchemy King ng Jingzhou at direktang sinuntok sa puwitan ng higanting ipis. Bang! Direktang binasag ng malaking puwersa ang isang hukay sa puwitan ng higanting ipis. Ang higanting ipis ay napaungol sa sakit at galit, agad na binaling ang atake nito patungo sa Alchemy King ng Jingzhou. Umuungal ito at inatake ang Alchemy King ng Jingzhou. Bagamat tila mabisa ang mga pag-atake ng Alchemy King, hindi talaga ito nagdulot ng malaking pinsala sa higanting ipis.
Gayunpaman, nagbigay ito ng oras para makatakas ang pamilyang Tang. Si Elder Tang at ang kanyang mga tao ay direktang pumunta kina Zhendong at Yuan Shan. Salamat. Tinakpi ni Elder Tang ang kanyang tiyan at sinulyapan si Zhendong. Akala niya ay si Zhendong ang humiling sa Alchemy King ng Jingzhou na tulungan sila. You're welcome. Dahil nakonsensya ang Alchemy King ng Jingzhou sa pamilya mong Tang kaya uminom siya ng ipinagbabawal na gamot para iligtas ka, seryosong sabi ni Zhendong. Marahan ding tumango si Yuan Shan. Ang alchemist ng Jingzhou ay tunay na isang tao ng katapatan at katwiran, kung hindi ay hindi sana siya uminom ng ipinagbabawal na gamot para may senhil pasulong. Ano? Uminom siya ng ipinagbabawal na gamot. Nang marinig ito, nakonsensya si Elder Tang. Naglalabas lang ako ng frustrations ko sa kanya kanina, hindi ko ine-expect na seseryosohin ito ng alchemist. Si Elder Tang ay hindi masamang tao, inilalabas lang niya ang kanyang mga pagkabigo. Pagkatapos ng lahat, ang alchemist ng Jingzhou ay nag-aksaya ng maraming oras, pera, at mapagkukunan ng pamilyang Tang. Ngunit ang alchemy ay isang bagay na umaasa sa pagkakataon at swerte, hindi nila ito dapat pinilit. Hindi rin ito ganap na kasalanan ng alchemist, dahil ang pamilyang Tang ay nagboluntaryo para dito. Ngayong nakita niyang itinaya ng alchemist ang kanyang buhay, nakonsensya si Elder Tang. Nang makita ang sitwasyong ito, hindi alam ni Elder Tang kung ano ang gagawin. Kung tutuusin, napakalakas ng higanteng ipis na nasa harapan nila. Ginawa ito ng alchemist ng Jingzhou dahil sa katapatan at katwiran, ito ay kanyang sariling pinili. Bahagyang ngumisi si Zhendong. Kung siya iyon, walang pag-aalinlangan din siyang nag-charge forward. Gayunpaman, ang alchemist ng Jingzhou ay nasa napakasamang sitwasyon ngayon, na lumipat mula sa opensa patungo sa depensa. Sa sandaling ito, nagngangalit si Yuan Shan. Dahil nasa iisang team sila, hindi niya kayang tumabi at panoorin ang kakampi niya sa gulo. Kaya, si Yuan Shan, na isang Grandmaster sa likas na antas, ay sumulong din. Sa pagsali ni Yuan Shan sa labanan, naramdaman ng higanteng ipis ang pressure at ayaw ng lumaban, tumalikod at tumakbo palayo. Ano? Walang sino mang umasa na ang higanteng ipis ay may ganoong kataas na katalinuhan, alam na hindi ito mananalo at nagpas siyang tumakas. Gumapang ito sa hindi kapani-pani walang bilis at nawala sa loob ng ilang paghinga. Ano? Masyadong exaggerated ang bilis nitong makatakas. Gulat na bulalas ni Yuan Shan. Napakataas ng katalinuhan ng higanteng ipis na ito. Kung maaari lang nating panatilihin ito bilang isang alagang hayop. Sabi ni Yuan Shan. Nang marinig ito, napangisi si Zhendong. Ang kasuklam-suklam na bagay na ito bilang isang alagang hayop. Hindi man lang niya kukunin kung ibibigay sa kanya ng libre. Sa tulong ng alchemist ng Jingzhou at Yuan Shan, ang pamilyang Tang ay nakatakas sa panganib. Alchemist, sorry sa sinabi ko kanina. Nagalit lang ako. Sabi ni Elder Tang, na nakonsensya. Kung tutuusin, ang alchemy ay voluntaryo para sa pamilyang Tang, at kailangan kong tiisin ang mga panganib. Hindi mo ito kasalanan, sagot ng alchemist. Kabanata 262. Ipahiwatig ang pagkakakilanlan. Nang marinig ito, bahagyang umiling ang Alchemy King ng Jingzhou at direktang umamin, kasalanan ko ito. Talagang may problema sa pinagmulan ng apoy ng alchemy ko. Wala siyang itinago at maikling ipinaliwanag ang isyu sa kanyang alchemy flame. Nang marinig ito, tinakpan ni Elder Tang ang kanyang tiyan at mabilis na natanto ang layunin ng kanilang pagbisita. Kaya pumunta ka dito para mangolekta ng espiritual na apoy dahil may problema ang pinagmumulan ng apoy mo. Bahagyang tumango ang Alchemy King ng Jingzhou. Nagpunta kami dito upang subukan ang aming kapalaran at tingnan kung makakahanap kami ng mas mahinang espiritual na apoy upang makolekta. Tumango si Elder Tang bilang pagsang-ayon. Ang espiritual na apoy ay isang espiritual na nilalang ng langit at lupa, hindi isang bagay na madaling makuha. Napakadelikado din na paikliin ang apoy na palasyo sa loob ng katawan. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Zhendong. Pumunta sila dito upang subukan ang kanilang kapalaran at walang garantiya na makakamit nila ang espiritual na apoy. Gayunpaman, dahil narito sila, gagawin nila ang kanilang makakaya upang mahanap ito. Nang makita ang matinding pinsala ni Elder Tang, tinapik siya ni Zhendong sa balikat at inactivate ang 5 Elements Technique. Ang hakbang na ito ay nagulat sa lahat, kabilang ang Alchemy King ng Jingzhou at Yuan Shan. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa ni Zhendong. Nagsimulang gumaling ang pinsala sa tiyan ni Elder Tang sa nakikitang bilis. Wala pang 5 minuto, tumigil na ang pagdurugo at unti-unting lumiit ang sugat. Ano? Nakakamangha. Nagulat ang buong audience sa kanilang nakita. Si Elder Tang ay ganap na natulala. Paano ito posible?
Wala na siyang naramdamang sakit sa kanyang tiyan, at komportibleng gas ang kumalat sa kanyang katawan. Napakasarap ng pakiramdam na ito, isang karanasang hindi pa niya nararanasan. Nawala ang sakit sa kanyang sugat, napalitan ng kaaya-ayang Katie. Napakasarap ng pakiramdam. Ang hari ng alchemy ng Jingzhou ay hindi pa nakakita ng napakahusay na sining. Brother Ye, ang iyong mga medikal na kasanayan ay lubos na kahanga-hanga. Kahit na mas mahusay kaysa sa mga medikal na kasanayan ng Medicine Valley. Gulat na sabi ng Alchemy King ni Jingzhou. Sinabi rin ni Yuan Shan, oo. Sa pagkakaalam ko, walang ganoong kahanga-hangang kasanayang medikal sa Medicine Valley. Hindi napigilan ng Alchemy King ng Jingzhou na mapabuntong hininga. Natatakot ako kahit na ang mga tabletang nakakabawi ng dugo ay walang ganoong epekto. Nakikinig sa mga buntong hininga ng lahat, bahagyang ngumiti si Jendong. Wala lang ito, healing technique ko lang. Walang intensyon si Jendong na itago ang anuman at direktang ipinaliwanag ang kanyang pamamaraan sa pagpapagaling. Healing technique. Ito ba ang healing technique ng pamilyang Zhang? Si Yuan Shan ay may kaalaman at narinig niya ang alamat ng pamilyang Zhang. Sa sinaunang Yuan Empire, mayroong isang pamilyang Zhang na ang pamamaraan ng pagpapagaling ay ang pinakamahusay sa mundo. Gayunpaman, nang maglaon, ang pamilyang Zhang ay sinasabing magkasamang umakyat, kaya nawala ang kanilang pamamaraan sa pagpapagaling. Narinig din ng Alchemy King ng Jingzhou ang alamat ng pamilyang Zhang. Ang kanilang pamamaraan sa pagpapagaling ay mas malakas kaysa sa ilang elixir. Tumingin si Elder Tang kay Jendong nang may matinding pagkalito. Hindi niya inaasahan na ang tila ordinaryong tao na ito ay nagtataglay ng napakagandang kakayahan sa pagpapagaling. Oo, ito ang healing technique ng pamilya Zhang. Walang itinago si Jendong at direktang sinabi ito. Sa kanyang opinyon, hindi na kailangang itago ito. Bukod dito, magagamit niya ang pamamaraang ito ng pagpapagaling upang makagawa ng maraming bagay. Sa mundong ito kung saan ang lakas ay iginagalang, kung mas makapangyarihan ka, mas maraming respeto ang iyong matanggap. Nang marinig ang tugon ni Jendong, ang lahat ay naging mas magalang sa kanya. Ang sinumang nakakaalam ng pamamaraan ng pagpapagaling ng pamilyang Zhang ay hindi isang tanga, lahat sila ay mga mahuhusay na individual. Kung alam ng mga tao mula sa Medicine Valley na alam mo ang pamamaraan ng pagpapagaling ng pamilyang Zhang, tiyak na susubukan nilang makuha ka, seryosong sabi ni Yuan Shan. Nang marinig ito, bahagyang tumango ang Alchemy King ng Jingzhou. Oo, kung alam ng mga taga-Medicine Valley, tiyak na gagawin nila ang kanilang makakaya upang i-recruit siya. Nakapunta na ako sa Medicine Valley, at binigyan pa nila ako ng Medicine King Token, sabi ni Jendong nang walang itinatago at kinuha ang Medicine King Token. Sa sandaling inilabas ang Medicine King Token, ang buong audience ay lubos na nagulat. Ang Medicine King Token mula sa Medicine Valley. Halos hindi makapaniwala ang hari ng alchemy ng Jingzhou sa kanyang mga mata. Ang Medicine King Token na ito ay kilala sa buong mundo. Sa labas ng Medicine Valley, sinumang alagad na makakita ng token na ito ay dapat sumunod sa mga utos ng may hawak ng token. Katumbas ito ng pag-arte bilang Deputy Valley Master ng Medicine Valley. Sobrang nakakatakot. Ang Alchemy King ng Jingzhou, Yuan Shan, at Tang Elder, bukod sa iba pa, ay agad na nagulat sa pagkakakilanlan ni Jendong, sa kabila ng kanyang tila pinakamahinang lakas. Walang inaasahan na ang taong ito ay may kahangahangang katayuan bilang gumaganap na Valley Master ng Medicine Valley. Napakalaki ng pagkakakilanlang ito para sa maraming tao. Napakataas ng posisyon ng Medicine Valley sa Jingzhou, at ito ay kapantay ng Dan Valley, bahagyang mas mababa sa Burning Abyss Flower Valley, ngunit itinuturing pa rin na top-notch. Naibsan ng pinsala sa dibdib ni Elder Tang, at agad siyang tumango kay Jendong bilang pasasalamat. Master Ye, maraming salamat. Ang aming pamilyang Tang ay magpapasalamat sa iyo. Ang mga salita ni Elder Tang ay napakagalang, at bahagyang tumango si Jendong. Sabay tayong dumating sa Burning Abyss Flower Valley, and its fate. It's nothing. It's just a little effort. Nagsalita si Jendong ng totoo. Gumamit lang siya ng kaunting espiritual na enerhiya para gamutin ang mga pinsala ni Elder Tang. Sa kanyang opinyon, ito ay isang maliit na bagay lamang. Ngunit sa mata ng iba, ito ay isang malaking bagay. Ang kakayahang maibsan ang malubhang pinsala ni Elder Tang sa isang iglap ay isang kahangahangang kasanayan. Parang isang himala. Sa puso ng mga taong ito, nagkaroon ng higit na paggalang kay Jendong. Hindi rin inaasahan ni Yuan Shan na may ganoong identity ang binata na kanilang pinagsamahan. Napakalinaw ng layunin ni Yuan Shan sa pakikipagtambalan sa kanila, na dahil pareho silang may Xuanbing Stones. Ang bagay na ito ay maaaring labanan ang pag-atake ng espiritual na apoy.
Kaya naman, ang pagsama nila ay magagarantiyahan ang kanyang buhay. Ngunit ang binata na ito ay patuloy na nanggugulat sa kanya. Bilang ahente ng Valley Master ng Medicine Valley, hindi ito isang bagay na maaaring taglayin ng isang ordinaryong tao. Ilan kaya ang kontribusyon niya sa Medicine Valley para makuha itong Medicine King Order? Bukod dito, mayroon lamang isang utos ng Medicine King na higit na nag-highlight sa katayuan ni Jendong. Nagpahinga ang mga tao dito sa maikling panahon. Ang pag-atake ng higanteng ipis ngayon ay nagresulta sa 2 pagkamatay at 2 pagkasugat ng pamilyang Tang. Masasabing matinding pagkalugi ang kanilang dinanas. Dumating sila sa Burning Abyss sa pagkakataong ito upang maghanap ng ilang mga henyo at kayamanan. Ang pamilyang Tang ay halos pumupunta sa Burning Abyss taon-taon. Gayunpaman, sa taong ito, dumating sila sa medyo mapanganib na lugar na ito. Iyon din ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng higanteng ipis, at saglit silang natigilan. Kung hindi dahil sa tulong ng Alchemy King ng Jingzhou at Yuanshan, malamang nalipol na sila ngayon. Kabanata 263. Higanteng ipis. Ang abyss na ito ay lubhang mapanganib dahil maraming mutated beast na sumisipsip ng espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Sa makatuwid, ang lahat ay dapat maging maingat. Paulit-ulit na paliwanag ni Yuanshan. Maraming beses na siyang nakapunta sa abyss at halos mawala ang kanyang buhay sa bawat pagkakataon. Alam niya na ang isang tao ay dapat palaging maging maingat at maingat sa kalaliman. Tumango naman ang iba at nagpatuloy sa paglalakad. Sa daan, nagbahagi si Yuanshan ng maraming kaalaman tungkol sa abyss. Mayroong maraming mga kuneho at ligaw na pusa na inalagaan ng espiritual na enerhiya sa abyss, at sila ay napaka-espiritual. Sa pagkakataong ito, nais ni Yuanshan na makahuli ng isang espiritual na kuneho, na siyang layunin niya para sa paglalakbay na ito. Kung ikukumpara kay Jendong at sa iba pang gustong mangolekta ng espiritual na apoy, mas madali ito. Si Elder Tang at ang iba ay walang malinaw na layunin at kukunin ang anumang mabuti at ligtas. Bawat taon, makakakuha lang sila ng ilang mga benepisyo at otres, hindi kailanman mangangahas na makipagsapalaran ng malalim sa kalaliman. Habang naglalakad sila at nag-uusap, hindi sila nakatagpo ng anumang panganib sa susunod na oras. Sa panahong ito, nakatagpo sila ng isang espiritual na ibon na parang kwago. Matapos makita ang grupo, tumili ito ng ilang beses at lumipad. Ang mga ibong tulad ng mga kwago ay mga nakakatakot na nilalang, at si Yuanshan ay walang intensyon na habulin ito. Makalipas ang kalahating oras, narinig nila ang tunog ng isang maliit na ilog na umaagos. May pinanggagalingan ba ng tubig? Tuwang-tuwa si Yuanshan na makita ito dahil kung saan mayroong tubig, mayroong mga hayop parehong espiritual at mapanganib. Kahit na ang pinakamabangis at pinakamakapangyarihang espiritong hayop ay kailangang uminom ng tubig. Kaya sa sandaling ito, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong mahuli ang isang mas mahinang espiritong hayop o mabangis na hayop. May pagkakaiba talaga sa pagitan ng mabangis na hayop at espiritong hayop. Ang mga mutant na hayop na may mahinang espiritualidad ay karaniwang tinatawag na mabangis na hayop ng mga tao. Ang mga may malakas na espiritualidad at mataas na katalinuhan ay karaniwang tinatawag na mga espiritong hayop. Ang mga espiritong hayop ay nahahati din sa mababa, intermediate, at mataas na antas. Ang pinakakaraniwan ay ang lahat ng mababang antas na espiritong hayop at mabangis na hayop. Pagkatapos niyang magsalita, naglakad si Yuanshan patungo sa pinagmumula ng tubig. Sumunod naman ang iba sa likuran. Makalipas ang 5 minuto, bumungad sa kanila ang isang malinaw at transparent na pool ng tubig. Walang sino man ang nag-asam ng ganito kalinaw na pinagmumula ng tubig sa kailaliman ng kalaliman. Ang pinagmumula ng tubig na ito ay napakalinaw at malinaw na hindi ito nahawahan ng nakapaligid na hangin, na napakabihirang. Tiningnan ni Jendong ang kapaligiran at ang linaw ng bato ng tubig, na labis na humanga sa mga kamangha-manghang kalikasan. Ang kailaliman ay talagang isang mahiwagang lugar. Lumapit si Jendong sa pinagmumula ng tubig at tumingkayad sa tabi ng ilog, gamit ang kanyang kamay upang sumalok ng tubig at marahan itong dinilaan gamit ang kanyang dila. Ito ay hindi kapani-pani walang matamis at mas masarap kaysa sa natural na mineral na tubig. Hindi niya inaasahan na ganito kalinis ang pinagmumula ng tubig dito. Direktang kinuha ni Jendong ang water bucket na inihanda sa Chenkun Ring, nilagyan ito ng 3 balde ng tubig, at inimbak ito sa Chenkun Ring. Ito ay isang beses sa buhay na pagkakataon, at walang pagkakataon kapag umalis sila sa nayong ito. Kaya ngayong may maganda, natural na kailangan nilang mangolekta. Nag-ipon din ng tubig sina Yuanshan at Elder Tang para i-back up. Ang alchemist na hari ng Jingzhou ay maingat na pumili ng ilang mapagkukunan ng tubig.
Pagkatapos makaipon ng tubig mula sa pinanggalingan, itinago nila ito sa malapit at hinintay ang paglitaw ng mga espiritong hayop at mga halimaw. Lahat, mag-ingat. Kung may dumating na mabangis na hayop at napakalakas, hindi tayo dapat magsalita, seryosong babala ni Yuan Shan sa grupo. Kung ang isang napakalakas na mabangis na hayop, tulad ng higanteng ipis, ay dumating upang uminom ng tubig, sila ay magtatago sa malayo. Kung ito ay isang mahinang espiritong hayop, pupunta tayo at sasaluhin ito. Ang layunin ni Yuan Shan ay makuha ang mga espiritong hayop. Ang alchemist na hari ng Jingzhou at Zhendong ay dumating upang hanapin ang espiritong apoy, ngunit kung makahuli sila ng isang espiritong hayop, ito ay mas mabuti. Habang sila ay nag-iisip, isang malakas na ingay ang biglang dumating mula sa malayo. Parang yapik ng isang hayop. Nandito na sila. Ingat kayong lahat. Pinaalalahanan ni Yuan Shan ang lahat sa mahinang boses. Pagkalipas ng 2 minuto, lumitaw ang isang cute na maliit na USA sa pinagmumula ng tubig. Isa itong mababang antas na espiritong USA. Ito ay 1 metro ang taas at 1.5 metro ang haba, na may mahabang sungay. Napaka-cute nito habang tumalon ito sa pinagmumula ng tubig. Maingat itong tumingin sa paligid at, nang makitang walang panganib, nagsimulang uminom ng tubig. Noon lang, lumitaw ang 2 metrong higanteng ipis sa likod ng espiritong deer. Isa na namang giant ipis. Napakalaki ng higanteng ipis na ito, na may kulay kayumanggi na mukhang nakakadiri at nakakatakot. Mapahamak ito. Nakita ito ni Yuan Shan at naisip na hindi ito maganda. Kakainin ng higanteng ipis na ito ang espiritong deer. Ang espiritu na deer ay banayad at madaling paamuhin, na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian bilang isang espiritual na alagang hayop. Ngunit ang hitsura ng higanteng ipis ay ganap na nabasag ang ilusyon ni Yuan Shan. Papalapit ng papalapit ang higanteng ipis sa espiritong deer, ngunit tila walang kamalay-malay ang deer sa panganib at nagpatuloy sa pag-inom ng tubig. Nang makita ito, bahagyang kumunat ang noo ni Zhendong. Ang batas ng kalikasan ay survival of the fittest, at ang ganitong uri ng bagay ay nangyayari araw-araw. Paalalahanan sana ni Zhendong si Yuan Shan na huwag kumilos ng padalos-dalos, ngunit sa sandaling ito, biglang sumugod si Yuan Shan. Para sa kapakanan ng espiritong deer, kumilos si Yuan Shan. Maghintay. Gusto siyang pigilan ni Zhendong, ngunit nagmamadali na si Yuan Shan. Matapos sumugod si Yuan Shan, umungal ang higanteng ipis nang makita siya, inilipat ang atake nito mula sa espiritong deer patungo kay Yuan Shan. Sa isang mahabang dagandong, lumitaw ang 2 pang higanteng ipis sa kailaliman ng kalaliman. Ano? Hindi inaasahan ni Yuan Shan na hindi lang isang higanteng ipis, kundi 3. Kung isa lang, kakayanin ito ni Yuan Shan, ngunit ngayong 3 na, medyo mahirap ang mga bagay. Si Elder Tang at ang mga tao ng pamilya Tang ay nakipaglaban lamang sa isang higanteng ipis, ngunit hindi sila kalaban para dito. Hindi rin nagawang talunin ni Zhendong at Jingzhou Alchemy King ang higanteng ipis. Si Yuan Shan ay masyadong impulsive. Bahagyang umiling ang Jingzhou Alchemy King. Na-overdose lang siya sa gamot para labanan ang higanteng ipis, at naubos ang lahat ng kanyang panloob na lakas. Imposibleng uminom pa siya ng gamot sa oras na ito. Napaka-urgent ng sitwasyon. Naramdaman ng espiritual na deer ang panganib at walang pag-aalinlangan, tumakbo ito palayo. Bilisan mo, hulihin mo yang espiritual na deer. Si Yuan Shan ay lumabas upang ipaglaban ang espiritual na deer na ito. Kung ito ay nakatakas, ito ay magiging masama. Sa sandaling iyon, hinabol ng lahat ang espiritual na deer. Sina Zhendong at Jingzhou Alchemy King ay pumunta din para hulihin ito. Iyon lang ang kaya nilang gawin ngayon. Si Yuan Shan ay hindi makakalaban ng 3 ipis ng sabay-sabay, ngunit dapat siyang makatakas. We'll go catch the deer, gagawa ka ng paraan para makatakas. Sigaw ng Jingzhou Alchemy King bago sumunod kay Zhendong patungo sa kailaliman ng bangin. Kabanata 264. Golden Lion. Sigaw ng alchemist ng Jingzhou at tumakbo para hulihin ang espiritong deer. Mabilis na sumali si Elder Tang at ang iba pa sa pagtugis. Alam ni Zhendong na ang 3 ipis ay napakalakas para mahawakan nila, kaya ang paghuli sa espiritong deer ay ang pinakamahusay na magagawa nila sa ngayon. Biglang nakita ng espiritong deer ang napakaraming humahabol at mabilis na tumakbo patungo sa kailaliman ng kalaliman. Si Zhendong at ang iba ay humabol ng malapit sa likuran. Kahit na ang alchemist ng Jingzhou ay may mahusay na kasanayan sa alchemy, hindi siya masyadong mabilis. Ang pinakamabilis na mananakbo ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Elder Tang. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa kay Elder Tang, ngunit siya ay napakabilis.
Pagkaraan ng 100 segundo, naabutan niya ang espiritong deer at mabilis na sinubukang hulihin ito. Akala nila ay madali, ngunit hindi nila inaasahan na gagamitin ng espiritong deer ang mga sungay nito sa pag-atake. Direkta nitong tinamaan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at walang sino man ang umasa ng ganoong biglaang pagkilos. Hindi niya ito naiwasan at pinalipad siya. Ano? Bahagyang natigilan si Elder Tang at agad na tumigil. Hindi niya inaasahan na ang tila malumanay na espiritong deer ay may ganoong kalakas na kakayahan sa pag-atake. Si Elder Tang ay isang master ng ating pamilyang Tang, at siya ay direktang natamba. Gaano kalakas ang espiritong deer na ito? Ang mga miyembro ng pamilyang Tang ay nasa mataas na alerto. Ang espiritu ng deer ay tila banayad sa ibabaw, ngunit ito ay talagang napakabangis. Ang kakayahang umatake na ito ay isang bagay na hindi kayang ipagtanggol ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, kapag kaharap ang tatlong ipis, ang magagawa lang nila ngayon ay palibutan at salakayin ang espiritong deer. Sa puntong ito, ang espiritu ng deer ay natakot na at tumatakbo patungo sa kailaliman ng nag-aapoy na kalaliman. Si Jendong at ang iba ay patuloy na hinahabol ito. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nang ahas na umatake ng walang ingat. Hindi solusyon ang paghabol dito. Kung makatagpo tayo ng iba pang mga panganib, ito ay magiging problema, sabi ng Alchemy King ng Jingzhou, na kumunat ang kanyang noo. Kung patuloy nilang hahabulin ito, maaaring matuklasan sila ng iba pang mga halimaw o mapanganib na nilalang sa lugar na ito, na magiging kapahamakan. Gayunpaman, ang pagpapakawala sa espiritong deer ay nakakalungkot. Ngunit walang ibang paraan. Tumigil kayo. Noon lang, biglang sumigaw si Jendong. Naramdaman na niya ang panganib sa kanilang paligid na nagparamdam sa kanya na kaharap niya ang isang malaking kalaban. Hindi maganda, umatras tayo dali. Pagkatapos magsalita si Jendong, mabilis siyang tumakbo patungo sa direksyong pinanggalingan nila. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay hindi pa alam kung ano ang nangyayari, ngunit hindi siya nagdalawang isip at sumunod kay Jendong, tumatakbo patungo sa orihinal na direksyon. Si Elder Tang at ang iba ay nakatayo pa rin doon, hindi alam kung ano ang nangyayari. Noon lang, ang espiritong deer ay biglang kinain ng isang malaking leon. Ito ay isang leon na mahigit 5 metro ang taas, na may gininto ang balahibo at asul na mga mata. Ito ay isang mabangis na hayop. Lahat, tumakbo. Nang masaksihan ang eksenang ito, agad na tumakbo si Elder Tang at ang iba papatungo sa direksyon kung saan si Jendong at Jingzhou Alchemy King na tumatakas. Dagendong. Ang gintong leon na may espiritong deer sa bibig nito ay hindi agad hinabol si Tang Elder at ang iba pa. Matapos tumakbo ng 3 minuto, sa wakas ay tumigil ang lahat. Nadama nila na ang buong Abyss of Burning ay puno ng panganib sa lahat ng oras. Nakakatakot talaga. Si Elder Tang at ang iba pa ay sumandal sa puno ng puno, nakaramdam ng takot. Nakita rin ng Jingzhou Alchemy King ang isang malaking leon na may gintong balahibo sa unang pagkakataon. Bahagyang tumanggo si Jendong nang marinig ito. Ang pakiramdam ng panganib ngayon ay napakasama. Kung ngayon lang sila hinabol ng leon, tiyak na mapapahamak sila. Talagang matatawag na mid-level ferocious beast ang leon na iyon. Natatakot na sabi ni Elder Tang. Hindi nila inaasahan na muntik na silang mamatay dala ang isang espiritong deer. Habang sila ay nag-uusap, sa sandaling ito, si Yuan Shan ay tumakbo mula sa likuran, na mukhang napakahiyang. Ang kanyang balikat ay nasugatan, ngunit hindi ito isang malaking problema. Ang malas. 3 higanteng ipis talaga ang nasagasaan ko. Umupo si Yuan Shan sa tabi ni Jendong, humihingal. Ang isang master ng likas na antas ng Grandmaster ay talagang nabugbog ng husto. Kinailangan ni Yuan Shan na gumamit ng maraming pagsisikap upang patayin ang isa sa 3 higanteng ipis bago mabilis na tumakas. At saka, feeling ko hindi lang 3 ang mga higanteng ipis na ito, baka may grupo. Pagkatapos magsalita si Yuan Shan, lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Ang pag-iisip ng siksikan ng mga higanteng ipis ay nagpang-inag sa kanila, lalo na para sa mga mula sa pamilyang Tang na hindi pa nakaranas ng ganitong katatakutan. Hindi nila inaasahan na makakatagpo sila ng napakaraming mabangis na hayop ngayon. Isang grupo. Bahagyang kumunat ang noo ni Jendong. Ang isang pangkat ng mga higanteng ipis ay isang mapanirang puwersa na maaaring magdulot ng katapusan ng mundo. Umaasa siyang hindi na sila magkikita pa. Magsasalita pa lang si Jendong, biglang umalangaw-ngaw ang mga yabag mula sa kaliwang bahagi ng Fenyuan. Papalapit ng papalapit ang tunog, at parang may humahabol sa kanila. Papunta sila dito, at parang may hinahabol. Dahan daw ang tumayo si Yuan Shan, nakaramdam ng pagkabalisa. Mapahamak ito. Nagtatakbo talaga ang mga ito papunta sa atin. Hindi tayo pwedeng magtagal dito.
Retreat tayo agad. Pagkatapos magsalita si Yuan Shan, sinundan siya ng lahat at tumakbo patungo sa isa pang maliit na daanan. Simula nang pumasok sila sa Fenyuan, hindi na sila nagkaroon ng sandali ng kapayapaan. Napakalaki din ng Fenyuan, at pagkatapos bumaba dito, napaliligiran sila ng walang katapusang kadiliman, ganap na hindi alam kung paano nabuo ang lugar na ito. Ang alchemist ng Jingzhou at ang grupo ni Zhendong ay nakahanap ng kanal sa bundok at agad na nagtago sa loob. Tinakpan nila ito ng ilang mga damo, nag-iwan lamang ng ilang puwang upang pagmasdan ang sitwasyon sa labas. Pagkalipas ng 2 minuto, isang grupo ng mga tao ang tumakbo sa napakahiyang paraan, na sinundan ng isang malaking brown na oso. Ang brown na oso ay mahigit 3 metro ang taas, may matigas na balat at matatalas na ngipin, at kitang-kita ang mga galaw nito. Bawat sandali, may namamatay. Sa orihinal, mayroong higit sa 30, ngunit sa isang kisap mata, 15 na lamang ang natitira. Lihim na natuwa ang mga taong nagtatago sa lambak ng bundok nang makita nila ang tagpong ito. Buti na lang at maaga silang nagtago. Kung hindi, hindi sila nakatakas sa kalamidad na ito. Si Taog Shi at ang team niya. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Zhendong na si Taog at ang kanyang koponan ang inatake ng brown bear. Sila ang nakipagtambalan sa pamilyang Shi. Hindi inaasahan ni Zhendong na ang mga taong ito ay kakilala. Ang mga taong ito ang kanilang nakilala nang pumasok sila sa bokana ng kalaliman. Sa hindi inaasahan, pagkatapos ng matagumpay na pagsasama-sama at pagdating sa abis, nakatagpo sila ng isang mabangis na brown na oso. Ang brown bear na ito ay sobrang mabangis, na may hindi kapani-paniwalang bilis at napakalaking kapangyarihan sa pagpatay. Hindi nila inaasahan na makakatagpo sila ng ganoong kabangges na hayop. Kabanata 265. Ang Magical Float. Kumpara sa 3 higanteng ipis noon, ang brown bear na ito ay mas mabilis at mas mataas ang attack power. Hindi maipagtanggol ng mga tao ang mga pag-atake nito. Iniihipan ni Taog Shi ang Jade Flute. Patuloy niyang hinihipan ang isang Jade Flute na tila isang higanteng dragon, na may mahusay na kalidad ng jade at isang mahinang espiritual na enerhiya na kumikinang dito. Ito ay isang magandang bagay. Nagningning ang mga mata ni Zhendong nang makita niya ang Jade Flute. Naramdaman niya ang espiritual na enerhiya dito, at ito ay nasa napakataas na antas. Bulong ni Zhendong. Sa kritikal na sandali na ito, patuloy na hinihipan ni Taog ang plota, ngunit hindi siya makagawa ng tunog kahit anong pilit niya. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, inihagis niya ang Jade Flute sa isa pang mandirigma mula sa pamilyang Shi. Nataranta ang mandirigma at hinaipan ito, ngunit hindi pa rin makagawa ng ingay. Sa sandaling ito, ang malaking brown na oso ay sumugod at ginamit ang matatalas na kuko nito upang hatiin ang mandirigma sa kalahati. Napakadugo ng eksena. Ang Jade Flute sa bibig ng mandirigma ay lumipad at dumapo sa gilid ng isang maliit na kanal ng bundok. Nakita ito ng alchemist ng Jingzhou at madaling kinuha ang Jade Flute. Ang flute na ito ay malamig sa pakiramdam sa pagpindot, at ang material ay napakahusay na jade. Ang bagay na ito ay talagang isang kayamanan. Nagningning ang mga mata ng alchemist. Si Yuan Shan, na nasa tabi niya, ay tumingin sa Jade Flute at direktang sinabi pagkatapos ng ilang pag-iisip, ang Jade Flute na ito ay dapat na makagawa ng tunog, at ang tunog na ito ay maaaring magpatatag o makapag-hypnotize ng mga emosyon ng mga halimaw. Nang marinig ang sinabi ni Yuan Shan, biglang napagtanto ng lahat kung ano ang nangyayari. Hindi katakataka na si Taog at ang iba pa ay desperadong sinusubukang hipan ang plote na ito. Tiyak na ang plote na ito ay pag-aari ng brown bear, at ninakaw ito ni Taog at ng iba pa, na gustong itago ito para sa kanilang sarili, kaya naman galit na galit ang brown bear, naisip ng hari ng alchemy ng Jingzhou. Kung hihipan natin itong plote, baka mailigtas natin ang mga tao sa labas. Pagkatapos magsalita ng Alchemy King, tumango si Yuan Shan bilang pagsang-ayon. Talagang ganoon, ngunit ang paghihip ng plote na ito ay malamang na napakahirap. Kung hindi, ang pamilyang Shi at ang mga miyembro ng pangkat na iyon ay hindi na-atake ng labis, sabi ni Yuan Shan, na sinenyasan ng Alchemy King na subukan itong hipan. Did I really blow it? Ang hari ng alchemy ay hindi sigurado at walang kumpiyansa. Blow it? We're not necessarily safe hiding here, so it's better to try, nag-iisip na sabi ni Yuan Shan. Bagaman hindi pa sila natuklasan ng brown bear, ang buong Fenyuan ay puno ng hindi kilalang mga panganib. Sa makatuwid, ang anumang lugar ay mapanganib. Kaya, pinakamahusay na subukang hipan ang plota. Matapos marinig ang sinabi ni Yuan Shan, bahagyang tumango si Zhendong. Tama si Yuan Shan. Ang Fenyuan ay puno ng hindi kilalang mga panganib, kaya pinakamahusay na kunin ang pagkakataon na subukang hipan ang plota.
Matapos marinig ang mga salita ni Yuan Shan, inipon ng Alchemy King ang kanyang lakas ng loob at hinaypan ito ng buong lakas. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng anumang tunog. Parang hinihigop ng plota ang lahat ng lakas niya, at parang hinihipa ng bulak, na wala man lang tunog. Kakaiba. Ito ay masyadong kakaiba. Natagpuan ito ng alchemist ng Jingzhou na hindi kapanipaniwala. Ang jade flute na ito ay parang napakakaraniwan, ngunit hindi ito maaaring hipan. Ano ang nangyayari? Dahil ba sa wala tayong sapat na lakas? Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim ang alchemist ng Jingzhou at hinaypan ang jade flute ng buong lakas. Ngunit, hindi pa rin makagawa ng tunog. May iba pa bang paraan? Naramdaman ni Yuan siya na maling paraan ang kanilang ginagamit upang hipan ang jade flute. Pagkatapos ay subukan mo ito. Maingat na ibinigay ng alchemist ng Jingzhou ang jade flute kay Yuan Shan. Kinuha ni Yuan Shan ang jade flute, nang walang pag-aalinlangan, ginamit ang kanyang pinakadakilang lakas upang hipan ang jade flute. Gayunpaman, ang jade flute ay tahimik na parang na-mute, at walang tunog. Hindi talaga makatunog. Nakita ni Yuan Shan ang eksenang ito at bahagyang kumunat ang noo. Mukhang hindi madaling hipan ang jade flute. Ano ang dapat nating gawin? Si Tang Elder at ang iba ay nababalisa din. Not to mention the Stone family and the team members na pinapatay sa labas, kahit lumabas sila ngayon, siguradong hahabulin at papatayin sila ng Brown Bear. Sa paghusga mula sa kasalukuyang kapangyarihan ng labanan ng Brown Bear, malamang na mas malakas ito kaysa sa mga maliliit na antas ng Masters ng Likas. Ano ang dapat nating gawin? Medyo hindi pa rin kumbinsido si Yuan Shan, at ilang beses niyang hinaypan ang jade flute. Pero hindi pa rin umubra. Si Yuan Shan ang pinakamalakas sa mga taong ito, at hindi niya ito kayang ipatunog. Paano ito mapapatunog ng iba? Marahil ang jade flute na ito ay mas mapili, hayaan ang lahat na subukan ito. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ng Alchemy King ng Jingzhou na maraming divine o spiritual artifacts ang nangangailangan ng isang tiyak na pangangatawan o espesyal na pamamaraan upang maisaaktibo. Malinaw na ang jade flute na ito ay hindi isang ordinaryong bagay. Kung ang sino man ay hindi maaaring magpatunog nito, kung gayon hindi ito magiging isang kayamanan. Nang marinig ito, biglang naintindihan ng lahat. Salit-salit silang nagsisikap na hipan ang plauta, ngunit walang makapagtunog. Sa wakas, ang plote ay napunta sa mga kamay ni Jendong. Ang jade flute ay 10 sentimetro lamang ang haba, makinis sa pagpindot, at may malamig na pakiramdam. Ang dragon sa plote ay matingkad at parang buhay, na para bang ito ay totoo. Hindi agad hinaypan ni Jendong ang plota. Sa halip, ginamit niya ang 5 elements technique para ilipat ang espiritual na enerhiya sa flute. Matapos may pasok ang espiritual na enerhiya, biglang naglabas ng maliwanag na liwanag ang plota. Pagkatapos, ang dragon sa plota ay tila gumalaw, na parang isang switch ay nakabukas. Napakaganda nito. Nang makita ang eksenang ito, namangha ang Alchemy King ng Jingzhou at Yuan Shan. Hindi nila inaasahan na ang paraan para ma-activate ang defensive item na ito ay ang paglipat ng internal energy. Pambihira. Kanina lang din ako nag-transfer ng internal energy, pero walang response. Bahagyang umiling si Yuan Shan. Malinaw na ang paglipat ng panloob na enerhiya lamang ay hindi sapat upang maisaaktibo ang plota. Ang enerhiya na ipinadala ng taong ito ngayon ay mas dalisay kaysa sa panloob na lakas. Nakatuon ang atensyon ng lahat kay Jendong. Sa sandaling ito, humihip ng mahina si Jendong. Isang malinaw na tunog ng plota ang biglang nagmula sa itaas. Ang tunog ng plota ay napakamalambing at kaaya-aya sa pandinig. Sa larangan ng digmaan sa labas, ang nagngangalit na brown na oso ay kinakatay ang pangkat ng mga tao. Matapos marinig ang tunog ng plota, agad itong naging masunurin. Gayunpaman, ang mga tao sa paligid ay hindi nang ahas na sumugod para patayin ito. Hiyang-hiya rin si Taog Shi, nakasandal sa gilid ng kanyang teammate, humihingal. Walang inaasahan na ang mga bagay ay sa wakas ay magbabago. Sino ang nagpatugtog ng unang note ngayon lang? Kabanata 266. The Hundred Beasts Flute. Nang marinig ang tunog ng plota, tuwang-tuwa si Jendong at agad na lumabas mula sa bangin ng bundok. Kasama si Yuan Shan at ang alchemist mula sa Jingzhou, lumabas din sila sa bangin. Noon napagtanto ng mga miyembro ng pamilyang Shi at ng iba pang miyembro ng koponan na mayroong isang grupo ng mga tao na nagtatago sa bangin. Ikaw ba yan, anak? Nakita ni Taog si Jendong at may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ka man lang sumali sa team namin, and you just stood by and watched. Galit na galit si Taog at nagsalita na may hinanakit. Nang marinig ito, tumawa lang si Jendong. Ang lugar na ito ay lubhang delikado, at halos hindi namin mapangalagaan ang aming mga sarili.
Bakit kami mag-abala sa iyo? At saka, sino ka? Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Jendong at hindi siya pinansin. Ikaw. Galit na galit si Taog na nanginginig. Gayunpaman, wala siyang dahilan para makipagtalo pabalik. Dahil tama si Jendong. Hindi sila magkamag-anak at nagkaroon pa nga ng ilang alitan noon. Imposibleng lumabas sila at tumulong dahil sa pag-atake ng oso. Sa puntong ito, nakita ni Taog ang Jade Flute sa kamay ni Jendong at agad na sumigaw, ibalik mo sa akin ang 100 Beast Flute. Inabot niya ang kanyang kamay upang kunin ito, ngunit pinigilan siya ng isang matanda sa pamilyang Shi. Labis na gumagalang ang elder at sinabi kay Jendong, nahanap namin itong 100 Beast Flute sa Burning Abyss. Hinaipan mo ito ngayon lang, ibig sabihin ay may koneksyon ka rito. Sa makatuwid, sa ngalan ng pamilyang Shi, ibibigay ko sa iyo itong 100 Beast Flute. Ngumiti si Elder Shi at nagsalita ng buong kalmado. Ang kanilang pamilyang Shi ay isa rin sa 8 mga sinaunang martial arts na pamilya, at ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa sa pamilyang Ye kung saan kabilang si Jendong. Gayunpaman, mayroon na ngayong maraming pagkakakilanlan si Jendong at hindi lamang nagtataglay ng Medicine King token ngunit nakatanggap din ng imbitasyon mula sa Fenyuan Flower Valley. Ito ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng isang ordinaryong tao. Ang pamilyang Shi ay tinanggihan mula sa pagpasok sa Flower Valley para sa pagtatanim, ngunit ang batang ito na si Jendong ay nakakuha ng isang imbitasyon, na nagpapakita na siya ay dapat magkaroon ng hindi pangkaraniwang mga kakayahan. Si Elder Shi ay hindi tanga. Alam niya na hindi dapat masaktan ng isang tao ang gayong tao at talagang tanga si Taog sa paggawa nito. Kahit na si Taog ay isang tanga, si Elder Shi ay hindi. Anyway, kakahanap lang nila nitong 100 Beast Flute at inatake pa ng isang baliw na brown na oso. Kung hindi dahil sa tulong ni Jendong, baka binawian na sila ng buhay. Sa makatuwid, ang pagbibigay nitong 100 Beast Flute kay Jendong ay hindi lamang makakapagpabuti ng relasyon sa pagitan ng kanilang dalawang pamilya kundi makapagbibigay din ng pabor. Anyway, hindi nila kayang patugtugin itong 100 Beast Flute, at walang silbi ang pagpapanatili nito. Pagkatapos ay magpapasalamat ako. Si Jendong ay hindi magalang. Dahil sinabi nilang lahat, natural na kailangan niyang tanggapin ito. Higit pa rito, ang bagay na ito ay kailangang hinimok ng espiritual na enerhiya, na hindi gagawin ng mga taong ito. Sa madaling salita, ang bagay na ito ay isang dekorasyon lamang sa kanilang mga kamay, at maaari lamang nitong gampanan ang tamang papel nito sa kanyang mga kamay. Sa oras na ito, ang ugali ng brown na oso ay naging mas malumanay, na epekto ng 100 Beasts Flute. Gayunpaman, hindi niya alam ang tiyak na epekto. Ang 100 Beast Flute ay sinasabing kayang utusan ng lahat ng mga hayop, ngunit ito ay isang alamat lamang, sabi ng matanda sa pamilyang Shi. Nang makitang masunurin ang brown bear, hindi na siya naglakas loob na manatili pa. Kung nabaliw na naman ang oso, talagang nasa panganib sila. Ang pagkakaroon ng karanasan sa buhay at kamatayan, ang mga tao ng pamilyang Shi ay hindi handa na magpatuloy sa paggalugad. Kaya pagkatapos magpaalam kay Jendong at sa iba pa, pinili ng pamilya at ng kanilang grupo na bumalik sa kanilang pinanggalingan at umalis sa Burning Abyss. Matindi ring tinitigan ni Taog si Jendong bago umalis ng may matinding pag-aatubili. Hindi niya maintindihan kung bakit nagagawa ng taong ito na hipan ang 100 Beast Flute samantalang hindi niya magawa. Pagkaalis ni Taog, bahagyang sumimangot ang Alchemy King ng Jingzhou at sinabi kay Jendong, napakabangis ng brown bear na ito. Mapapatahimik lang ito sa pamamagitan ng musika ng 100 Beast Flute, kaya hindi natin mapanatili ang halimaw na ito. Nang marinig ang mga salita ng Alchemy King, tumango si Yuan Shan. Tama ka. Kahit na ibinigay sa akin, hindi ako maglalakas loob na itago iyan. Bagamat si Yuan Shan ay isang master ng likas na antas ng Grandmaster, ang pagpatay sa brown bear na ito ay aabutin lamang siya ng wala pang 1 minuto. Hindi siya naglakas loob na paamuin ang isang mabangis na hayop. Ang gusto niya ay isang masunuring espiritual na hayop tulad ng espiritual na deer na nakatagpo nila kanina. Kung makatagpo tayo ng isa pang masunuring espiritual na hayop, tutulungan kitang makuha ito, sabi ni Jendong nang may kumpiyansa ngayong nasa kanyang mga kamay ang 100 Beast Flute. Sa kanyang opinyon, ang 100 Beast Flute ay talagang isang magandang bagay at magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Gayunpaman, ang pinagmulan ng plote ay medyo malabo rin, at hindi malinaw kung totoo o hindi ang sinabi ng matanda mula sa pamilyang Shi. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, dahil hindi mapaamo ang brown bear, nagpasya silang panatilihin ang kanilang distansya at magpatuloy patungo sa ibang mga lugar ng Fenyuan. Kalahating oras pagkatapos nilang umalis, ang dating tahimik na brown na oso ay biglang nabaliw at nagsimulang umatake sa mga bagay sa paligid. Ito ay ganap na tulad ng ito ay naging baliw.
Ito ay tulad ng sinuri ni Yuan Shan. Imposibleng mapaamo ang isang mabangis na hayop. Ang isang mabangis na hayop ay palaging magiging isang mabangis na hayop, at iyon ay isang bagay na hindi mababago. Sa sandaling ito, bumalik si Jendong at ang iba pa sa pinagmumula ng tubig. Noon lang, isang purong puting kuneho ang umiinom ng tubig doon. Isa rin itong espiritual na kuneho, na may napakalakas na kakayahan sa paglukso, ngunit medyo mahina ang lakas ng pag-atake. Ito talaga ang espiritual na hayop na gusto ni Yuan Shan. Kuya Ye, ikaw na ang bahala. Tumingin si Yuan Shan kay Jendong nang may matinding pananabik. Alam niya na si Jendong lamang ang makakahuli sa espiritual na kuneho sa sandaling ito. Ang Alchemy King ng Jingzhou at si Elder Tang ay sabik ding nanonood kay Jendong. Nais din nilang makita ang proseso ng paghuli sa isang espiritual na hayop. Kung ganoon ay susubukan ko. Pagkatapos sabihin iyon, direktang inactivate ni Jendong ang 5 Elements Art, inilipat ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan sa 100 Beast Flute. Matapos gumalaw ng bahagya ang ulo ng dragon sa plote, nagsimulang tumugtog ng plote si Jendong. Ang tunog ng plote ay napaka-elegante, na kumakalat patungo sa nakapalibot na lugar ng Fenyuan. Ang espiritong kuneho na umiinom ng tubig ay biglang huminto at tila nasasarapan sa magandang tunog ng plote. Ito ay isang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Yuan Shan at hinawakan ang espiritong kuneho sa kanyang mga bisig. Ang kuneho ay hindi natakot, ngunit sa halip ay nag-enjoy sa pagkakayakap ni Yuan Shan. Ang pagiging magiliw nito ay lalong naging maliwanag matapos marinig ang plote ni Jendong. Tuwang-tuwa si Yuan Shan na nahuli ang Spirit Rabbit at nagulat si Jendong sa kung gaano kadali ito sa 100 Beasts Flute. Isinasaalang-alang niya ngayon ang paghuli ng mas maraming espiritong hayop at itago ang mga ito sa kanyang Chenkun Ring. Ang mga ito ay mga espiritong hayop at maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Sa sandaling ito, natukso si Jendong. Kabanata 267. Mahiwagang anino. Hindi inaasahan ni Jendong ang mahiwagang kapangyarihan ng 100 Beasts Flute. Maaari nitong patatagin ang mga emosyon ng mga hayop na ginagawa silang banayad at madaling makuha. Matapos makuha ang Spirit Rabbit, napakasaya ni Yuan Shan. Ang Spirit Rabbit ay may banayad na pag-uugali at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsalakay, pagiging napaka-friendly sa mga tao. Ito ang eksaktong uri ng espiritong hayop na gusto ni Yuan Shan. Hahaha. This is really great. Hindi ko akalain na makakahuli ako ng Spirit Beast ng ganoon kabilis. Nakumpleto ni Yuan Shan ang kanyang misyon at tuwang-tuwa siya. Mahigit sa 70 beses na akong nakapunta sa Burning Abyss, at sa bawat oras na bumalik ako na walang dala. Mayroong higit sa 10 beses na nasa bingit ako ng kamatayan, lahat para sa layunin ng paghuli ng isang espiritong hayop, emosyonal na buntong hininga ni Yuan Shan. Umiling siya at tumingin kay Jendong nang may pasasalamat. Brother Ye, nagpapasalamat ako sa iyo. Nakuha natin ang Spirit Rabbit ngayon, salamat sa iyo. Nagpapasalamat ako. Pagkatapos sabihin ito, binigyan ni Yuan Shan si Jendong ng isang malaking regalo. Ngumiti si Jendong at tinulungan siyang tumayo. Kuya Balde, hindi na kailangang maging magalang. Tayo ay isang koponan, at nangako ako sa iyo noon na tutulungan kitang makahuli ng isang espiritong hayop. Gamit ang 100 Beasts Flute na ito, maaari nating patatagin ang emosyon ng mga espiritong hayop na mabawasan ang ating panganib. Kung sino man ang gustong magpatuloy sa paggalugad kasama namin, malugod naming tinatanggap na sumali ka sa aming koponan. Kung maaari mong sundan ang landas na ito at umalis sa abi na ito, at umalis ka na sa Asya. Magalang na nagsalita si Jendong, at naunawaan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Siyempre, mauunawaan din ni Yuan Shan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Jendong. Hahaha. Kuya Ye, huwag kang mag-alala. Nakuha ko na ang aking espiritong hayop, at ang gawain ko ngayon ay protektahan ang iyong kaligtasan. Sabi ni Yuan Shan, nakatingin kay Jendong at Jingzhou Alchemy King. Bagamat hindi masyadong malakas ang dalawang lalaking ito, mayroon silang pambihirang aura. Lalo na si Jendong, na talagang makakagawa ng 100 Beast Flute. Bagamat hindi pa narinig ni Yuan Shan ang tungkol sa 100 Beast Flute dati, ang bagay na ito ay maaaring talagang patatagin ang mga emosyon ng mga espiritong hayop at mabangis na hayop, na sadyang kamangha-mangha. Napakaswerteng bagay na makasama ang gayong henyo. Matapos makuha ang espiritong hayop, si Yuan Shan ay nasa magandang kalagayan, at lahat ay nagsimulang mag-chat at tumawa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elder Tang at ng iba pa ang isang taong makakahuli ng espiritong hayop, at naantig din sila. Kung tutuusin, napakahina pa rin ang pundasyon ng kanilang pamilyang Tang.
Sila ay nalinlang ng Jingzhou Alchemy King ilang taon na ang nakararaan at hindi pa ganap na nakaka-recover. Medyo nakonsensya rin ng Jingzhou Alchemy King, kaya nagpasya siyang tulungan silang makakuha ng ilang magagandang bagay sa Fenyuan. At ang mga espiritong hayop ay isa sa mga pagpipilian. Ngayon, ang koponan ni Zhendong at Jingzhou Alchemy King, bilang karagdagan kay Yuan Shan, ay kasama rin si Elder Tang at 11 miyembro ng kanilang pamilyang Tang. Ang 14 sa kanila ay nagpatuloy sa pagsulong patungo sa kailaliman ng Fenyuan. Sa daan, hindi na sila nakatagpo muli ng anumang espiritong hayop o mabangis na hayop, kaya hindi na ginamit muli ang 100 Beast Flute. Pagsapit ng gabi, nagpahinga ang grupo sa isang maliit na bangin at nagsindi ng siga. Ang Fenyuan ay tila nasa ibang espasyo, dahil nakikita nila ang mga bituin sa langit. Ito ay naguguluhan kay Zhendong. Anong uri ng lugar ang Fenyuan na nakikita nila ang langit? Naalala niya na ang Fenyuan sa una ay pababa, ngunit pagkatapos na maabot ang isang tiyak na lalim, ito ay naging pantay sa lupa, napapaligiran ng malawak na espasyo na tila walang katapusan. Nagsalo sila ng kaunting pagkain at sabay na kumain, kahit bilang mga martial artist, maaari silang pumunta ng walang pagkain. Gayunpaman, kung walang oras upang linangin, ang hindi pagkain ay magpapahina sa kanilang lakas. Kaya kumain sila ng ilang pagkain upang mabawasan ang pagkonsumo ng kanilang panloob na enerhiya. Hindi rin gusto ni Zhendong ang pag-aayuno, kaya kumain siya ng isang malaking piraso ng hamon at uminom ng isang bag ng gatas. Nasanay na siyang kumain sa lungsod, at kakaiba ang pakiramdam ng hindi kumakain. Pagkatapos kumain ay sabay silang naupo at nagkwentuhan. Ang pinaka nagsalita ay ang Alchemy King ng Jingzhou. Ang kanyang tunay na pangalan ay Kaing Buhog, ngunit dahil ang kanyang pangalan ay parang hindi kasiya siya at ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay bumuti sa paglipas ng panahon, sinimulan siyang tawagin ng mga tao na Alchemy King. Siya ay may mahusay na talento sa alchemy at nakagawa ng maraming healing pills na nakakagulat na epektibo. Ito ay kung paano nabuo ang pangalan ng Alchemy King ng Jingzhou. Sa Jingzhou, ang Alchemy King ng Jingzhou ay may mataas na posisyon, kahit ang Dan Valley ay tinatrato siya bilang isang pinarangalan na panauhin. Marami pa siyang natulungang pamilya sa pagpino ng iba't ibang elixir. Ang kanyang pakikipagtulungan sa pamilyang Tang ay dahil sa isang bagong formula na nakuha niya na tinatawag na Xuanling Pill, na maaaring gayahin ang mga eksperto sa maraming dami. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay sabik na pinuhin ang Xuanling Pill, at ang pamilyang Tang ay nangangailangan ng agarang pagkopya ng maraming mga eksperto, kaya pumayag silang magtulungan sa alchemy. Gayunpaman, tulad ng inaasahan, ang Xuanling Pill ay hindi matagumpay na napino dahil sa iba't ibang dahilan. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay nakaramdam ng pagkakasala sa pamilyang Tang at patuloy na tumutok sa paglilinang kahit na dumating na sa Fenyuan Flower Valley, ngunit nabigo pa rin. Buong 10 taon na ang nakalipas mula nang simulan niyang pinuhin ang Xuanling Pill. Ibinahagi ng Alchemy King ng Jingzhou ang kanyang kwento, at lahat ay nakinig ng buong interes. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang bugzo ng malamig na hangin ang umihip sa nagninangas na apoy sa kampo. Bagamat mahina lang ang simoy ng hangin, naramdaman ng lahat na may mali. May nangyayari. Si Yuan Shan, ang pinakamalakas sa kanila, ay agad na naramdaman ang panganib at tumayo upang ipagtanggol ang sarili. Ang Alchemy King ng Jingzhou, Zhendong, at iba pa ay tumayo din at bumuo ng bilog. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, ngunit nararamdaman nila na ang panganib ay papalapit ng papalapit. Dahil sa malamig na aura, nahihirapan silang huminga. Ano ito sa lupa? Ito ay may napakalakas na mapang-api na pakiramdam. Bahagyang natigilan si Zhendong, at sa puntong ito, naramdaman na niya ang panganib. Madilim ang langit at mababa ang visibility. Hindi pa alam ng mga tao sa paligid kung ano ang nangyayari, at ang apoy sa tabi nila ay direktang nilamon ng itim na anino. Ang apoy sa campfire ay agad na natupok ng isang bagay. Wala man lang usok. Anong nangyayari? Napatulala ang lahat. Nakita ni Yuan Shan ang eksenang ito, nag-furrow ang kanyang mga kilay, at pakiramdam niya ay may kaharap siyang malaking kaaway sa kanyang puso. Ang lakas ng aura. Bilang isang dalubhasa sa mataas na antas sa maliit na antas ng tagumpay ng likas na Grandmaster, talagang naramdaman niya ang isang mapanirang pagbabago-bago ng enerhiya. Ito ay ginawa sa kanya ng labis na takot. Napakalakas. Naramdaman din ni Zhendong ang nakakatakot na enerhiya na ito. Ano sa lupa ang itim na bagay na iyon? Kabanata 268. Capturing the Fire Swallow ang Beast. Matapos ang apoy sa bonfire ay ganap na natupok, ang paligid ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Ang lubhang mapanganib na aura ay nawala ng walang bakas sa isang iglap. Anong nangyayari? Si Yuan Shan ay ganap na natulala.
Si Elder Tang at ang mga tao ng pamilya Tang ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Sa incinerating Abyss Flower Valley, ang hari ng alchemy ng Jingzhou at si Zhendong at iba pa ay tuwang-tuwa na nagsama-sama, at walang mapanganib na nangyari. Gayunpaman, ang mapanganib na aura mula kanina ay nagparamdam sa lahat ng labis na hindi komportable, na para bang nakadaan lang sila sa mga pintuan ng kamatayan. Ano iyon? Nag-ipon ng lakas ng loob si Zhendong na lumapit sa siga. Sa puntong ito, malamig na ang bonfire at walang bakas ng pagkasunog. Hindi lamang walang init, ngunit may mga palatandaan ng pagyayelo. Maaaring ito ay isang espiritong hayop na lumalamon ng apoy. Nag-isip sandali si Zhendong at napagtanto na ito ay isang posibilidad. Ang siga kanina ay may mga apoy na hindi bababa sa 1 metro ang taas, ngunit ito ay direktang tinupok ng maitim na nilalang na iyon, na nag-iwan lamang ng abo. Isang espiritong hayop na lumalamon ng apoy. Biglang nanlaki ang mga mata ni Yuan Shan, na parang may naisip siya. Napabulalas siya, ito kaya ang maalamat na Flame Devourer. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Yuan Shan. Ang Flame Devourer. Nagkatinginan ang lahat dahil hindi pa nila narinig ang ganoong pangalan. Si Zhendong ay hindi pa nakarinig ng Fire Swallow ang Beast dati. Hindi siya makapaniwala na may ganitong nilalang sa mundo. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay biglang may napagtanto at nagsabi, may isang maalamat na hayop sa sinaunang Yuan Empire na tinatawag na Fire Swallow ang Beast. Ang lakas nito ay nahahati sa mataas, katamtaman, at mababang antas. Sinasabi na kahit na ang pinakamababang antas na Fire Swallow ang Beast ay kayang lunukin ang apoy sa loob ng bulkan. Ang apoy sa loob ng bulkan. Nagulat ang mga tao sa narinig. Maaaring lumunin ng mababang antas ng Fire Swallow ang Beast ang apoy sa loob ng bulkan. Iyon ay hindi kapanipaniwala. Nagulat din si Zhendong, ngunit mabilis siyang nakabawi at naging excited. Kung ganoon nga, ito na ang pagkakataon ko. Ang itim na bagay na nakita natin ay baka talagang mababang antas na Fire Swallow ang Beast. Pagkatapos mag-isip sandali, may sinabi si Zhendong na ikinagulat ng lahat. Plano kong makahuli ng hayop na lumalamon ng apoy. Gusto niyang mahuli ang isang maalamat na hayop. Makahuli ng apoy na lumalamon na hayop. Nang marinig ito ng Alchemy King ng Jingzhou, Yuan Shan, at Elder Tang, lumingon silang lahat kay Zhendong. Akala nila siya ay delusional. Ang mababang antas na Fire Swallow ang Beast ay isa ng maalamat na nilalang. Imposibleng mahuli ang isa. Kahit na mayroon siyang lalagyan na makatiis sa apoy, hindi pa rin siya makakahuli ng apoy na lumalamon na hayop. Bahagyang umiling si Yuan Shan. Ang hirap kasing abutin ang langit para makahuli ng apoy na lumalamon na hayop. Ito ay umiiral sa anyo ng apoy at hindi mahuhuli. Kahit na mayroon kang lalagyan na makatiis sa apoy, hindi mo pa rin ito mahuhuli. Ikinwento ni Yuan Shan ang lahat ng narinig niya. Ang Flame Swallow ang Beast na ito ay umiiral sa anyo ng mga apoy, na iiba sa Spirit Fire. Ang halimaw na ito ay dalubhasa sa paglunok ng apoy at nabubuhay sa isang flexible na paraan. Kahit makalapit ka dito, wala kang lalagyan para makuha ito. Sa sandaling hinawakan ng kamay, ang kamay ay agad na masusunog sa abo. Sa makatuwid, walang makakahuli sa Flame Swallow ang Beast. Sa pananaw ni Yuan Shan, ang pagkuha sa Flame Swallow ang Beast mismo ay isang maling panukala, dahil kahit na kusang sumama sa iyo ang halimaw, wala kang lugar na mapupuntahan. Naisip din ng Alchemy King ng Jingzhou na imposible ito. Kahit ang Alchemy Furnace, natatakot ako na hindi nito maitago ang Flame Swallow ang Beast. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay umiling, pakiramdam na ang ideya ni Zhendong ay medyo hindi makatotohanan. Gusto ko pang subukan. Hindi pa rin kumbinsido si Zhendong. Tiningnan niya ang Chen Kun Ring sa kanyang kamay. Ang Chen Kun Ring ay kayang tumanggap ng lahat, hindi ba ito maaaring tumanggap ng Flame Swallow ang Beast? Kaya gustong subukan ni Zhendong. Naramdaman niya na ang pag-andar ng Chen Kun Ring sa kanyang kamay ay dapat na higit pa sa alam niya. Gusto niyang subukan kung makapasok ang Village Bell sa kanyang Chen Kun Ring. Ito ay isang pagkakataon, ngunit nagdala din ito ng napakataas na panganib. Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si Zhendong. Direkta niyang tiningnan si Yuan Shan, ang Alchemy King ng Jingzhou, at ang mga miyembro ng pamilyang Tang, kasama si Elder Tang. Umalis kayo muna. Ayokong idamay kayo. Plano kong subukang hulihin ito ng sarili ko. Sa puntong ito, nadama ni Zhendong na ang pagdadala sa mga taong ito ay magiging isang pabigat. Baka mawalan pa sila ng buhay para sa wala. Kaya't nagpasya siyang subukan ito sa kanyang sarili. Kung may anumang panganib, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong iligtas ang sarili. Kung ang mga taong ito ay sumama sa kanya, hindi niya sila mapoprotektahan. Sa sandaling lumitaw ang panganib, lahat sila ay mamamatay.
Hindi niya gustong saktan ang Alchemist King ng Jingzhou at si Yuan Shan. Matapos marinig ang mga salita ni Zhendong, biglang tumawa ang Alchemist King ng Jingzhou. Kuya Ye, natatakot ka bang idamay kami? Nakita ng Alchemist na hari ng Jingzhou ang mga iniisip ni Zhendong. Siya ay isang matalinong tao at natural na alam kung ano ang iniisip ni Zhendong. Ngayon tayo ay isang koponan, kaya dapat nating gawin ang panganib na ito ng sama-sama. Nanghuhuli lamang ito ng isang hayop na lumalamon ng apoy. Subukan natin ito. Kung hindi ito gagana, maaari tayong umatras ng magkasama. Pagkatapos magsalita ng Alchemist King ng Jingzhou, bahagya ring tumango si Yuan Shan. Tama. Pangunahing umaatake ng apoy ang hayop na lumalamon ng apoy, kaya ligtas tayo sa ngayon. Hanggat hindi natin ito ginagalit, hindi tayo nasa panganib. Pagkatapos magsalita si Yuan Shan, nagpahayag din ng determinasyon si Elder Tang at ang pamilya Tang. Handa rin kaming tulungan si Young Master Ye na mahuli ang hayop na lumalamon ng apoy. Sa kanilang subconscious, ito ay isang imposibleng gawain. Ngunit dahil gusto ni Zhendong na subukan ito, wala silang pagpipilian kundi samahan siya hanggang sa dulo. Matapos marinig ang mga salita ng lahat, naramdaman ni Zhendong ang init sa kanyang puso. Mabuti. Kung ganoon, lahat ay nakikinig sa aking utos. Gumawa ng 5 magkakahawig na tambak ng apoy, pagkatapos ay magtago ang lahat. Mayroon akong paraan upang mahuli ito. Sa puntong ito, mayroon ng plano si Zhendong na saluhin ang Flame Swallower, ngunit hindi niya alam kung gagana ito. Matapos marinig ang mga salita ni Zhendong, nagkalat ang lahat para kumuha ng panggatong at gumawa ng 5 tumpok ng apoy na magkapareho ang laki, na lumikha ng 5 siga. Nang masindihan na ang mga siga ay agad na nagtago ang lahat sa di kalayuan. Umupo si Zhendong na naka-cross-legged sa gitna ng 5 apoy at nagsimulang i-activate ang kanyang 5 elements technique. Sa sandaling ito, ang kanyang Chen-kun ring ay konektado sa kanyang isip. Sa sandaling lumitaw ang Flame Swallower, gagamitin niya ang kanyang isip upang sipsipin ito sa Chen-kun ring. Kung matagumpay ang pagtatangka na ito, magagawa nilang makuha ang Flame Swallower ng maayos. Kabanata 269. Ang kahangahangang paggamit ng 100 hayop na flute. Kapag nakapasok na ang Flame Swallow ang beast sa sarili nitong spatial ring, automatiko itong susuko sa kanya. Dahil sa spatial ring, siya ang master, ang nag-iisang master. Lumipas ang 10 minuto. Nagniningas pa rin ang siga, at walang gumagalaw sa paligid. Makalipas ang kalahating oras, nagniningas pa rin ang siga, at wala pa ring gumagalaw sa paligid. Makalipas ang 1 oras, humina na ang apoy ng siga, at nagsimulang tumaas ang makapal na usok. Sa sandaling ito, biglang umihip ang hangin sa gilid ni Zhendong. Nandito na. Nakaupo sa gitna ng 5 siga, tuwang-tuwa si Zhendong. Inactivate niya ang 5 elements technique at patuloy na ginamit ang kanyang isip para itulak ang spatial ring. Hanggat ang Flame Swallow ang beast ay lumalapit sa pinanggagalingan ng apoy, agad niya itong sisipsipin sa sarili niyang spatial ring. Isa itong magandang pagkakataon, at ayaw niyang palampasin ito. Habang iniisip niya ito, isang itim na figure ang biglang lumipad patungo sa 5 siga sa bilis ng kidlat. Wala pang 1 segundo. Lahat ng 5 siga ay napatay at naging malamig. Sa sandaling ito, ang itim na figure ay direktang sumugod sa malayo. Ano ba? Ang bilis naman. Nakita pa lang ni Zhendong ang itim na figure at gagamitin na sana ang kanyang isip para sipsipin ito, ngunit nawala na ang itim na figure. Masyadong mabilis ang bilis na ito. Niwala siyang oras para mag-react. Wala pang 1 segundo ay hinigop ng tuyo ang apoy ng 5 siga, at ang bilis ay napakabilis na hindi man lang siya nagkaroon ng oras upang maramdaman ito ng kanyang isip. Sa madaling salita, hindi man lang niya naisip na gamitin ang spatial na singsing para sipsipin ang itim na figure, at nawala na ito. Mabilis. Masyadong mabilis. Mas mabilis kaysa sa maisip ng sinuman. Ang Alchemy King ng Jingzhou at Yuan Shan ay nakatago sa mga anino, nanunood habang ang 5 siga ay napatay sa isang iglap, na ikinagulat nila. Hindi ko akalain na ang Flame Swallower beast na ito ay napakabilis. Ang Alchemy King ng Jingzhou ay hindi maiwasang mamangha. Wala pa siyang oras para mag-react bago napatay ang 5 bonfire. Si Yuan Shan, isang master sa small accomplishment level ng innate grandmaster, ay nalilito rin sa nangyari. Ang itim na anino ay nawala ng walang bakas. Ang bilis na ito ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. Si Elder Tang at ang pamilya Tang ay hindi pa nakakita ng anumang bagay na napakahimala noon at naiwan silang tulala. Ang bilis naman. Ni hindi tayo makapag-react. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakaramdam ng kaunting panghihina ng loob. Sa kanilang mga mata, ang Flame Swallower beast ay lampas sa kanilang kontrol.
Nabigo tayo. Napabuntong hininga na lang sila at napaupo sa lupa, pakiramdam nila na nasayang ang gabi. Hindi pa nila nakita kung ano ang hitsura ng flame swallower beast. Umiling si Jendong, naramdaman niyang medyo naging mapangahas siya. Ang flame swallower beast ay hindi niya nahawakan. Sandali. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Jendong. Inilabas niya ang 100 Beasts Flute mula sa kanyang Chenkun ring. Dahil ang Flame Swallower Beast ay tinatawag na Flame Swallower Beast, ito ay dapat na isang espiritong hayop o isang mabangis na hayop. Baka ang 100 Beasts Flute na ito ay maaaring limitahan ang bilis nito o makuha pa ito. Nang marinig ang mga salita ni Jendong, tinampal ng Alchemy King ng Jingzhou ang kanyang noo. Brilliant! Bakit hindi ko naisip ang ganitong paraan kanina? Pagkatapos magsalita ng Alchemy King ng Jingzhou, biglang natauhan din si Yuan Shan, tama. Ang 100 Beast Flute. Ginagamit lang natin ito sa araw, paano natin ito makakalimutan ngayon? Kung ang nilalang ay tinatawag na Flame Swallower, kung gayon marahil ang 100 Beast Flute ay talagang gumagana. Sa pag-iisip nito, lahat ay nasa sabik. Kung iyon ang kaso, kailangan nilang subukang muli. Sa pagkakataong ito, si Jendong at ang iba pa ay nagsindi ng 10 tambak ng siga. Matapos magsindi ang mga siga, si Jendong ay direktang umupo sa loob ng panloob na siga, naramdaman ang makapal na usok at bahagyang napapikit. Inilagay niya ang 100 Beast Flute sa kanyang mga labi at inihanda itong hipan anumang oras habang pinapaandar ang 5 Elements Technique. Matapos masindihan ang 10 tambak ng siga, ang Alchemy King ng Jingzhou, Yuan Shan, at iba pa ay nagtago sa malayo at maingat na pinagmasdan ang sitwasyon. Makalipas ang kalahating oras, biglang sumandal sa silangan ang 10 tambak ng siga dahil sa hangin. Darating na. Sa sandaling ito, naramdaman na ni Jendong na ang nilalang ay mabilis na sumusugod patungo sa 10 apoy. Darating na. Ito ay isang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, hinaipa ni Jendong ang 100 Beast Flute. Isang napakamalambing na tunog ang agad na umalangaw sa Burning Abyss. Isang itim na anino na orihinal na sinusubukang lunokan ang apoy ay biglang huminto sa mga yapot nito nang marinig ang malamyos na tunog ng plota. Tumigil talaga ang Flame Swallower. Nang makita ang eksenang ito, tuwang-tuwa si Jendong. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na huminto sa pagtugtog ng plota. Paano kung tumakas ang lumalamon na apoy na hayop nang tumigil ang tunog ng plota? Sa makatuwid, nagpatuloy si Jendong sa pagtugtog ng plota. Ang 5 Elements Technique ay patuloy na tumatakbo sa loob niya, at ang espiritual na enerhiya ay patuloy na dumadaloy sa 100 Beasts Flute. Ang malambing na tunog ng plota ay nabighani na sa Swallow ang Fire Beast. Dahan-daang iminulat ni Jendong ang kanyang mga mata at nakitang may isang maliit, itim na nilalang na nakatayo sa kanyang harapan, katulad ng isang maliit na unicorn. Tila isang unicorn, na may itim na katawan na ganap na walang anumang liwanag, maliban sa mga gininto ang mata nito na kumikinang ng maliwanag. Sa sandaling ito ay naging napakamasunurin, nakaupo sa kanyang hulihan na mga binti na parang aso, masayang nakikinig sa musika. Maliwanag na mahilig itong makinig sa musikang ito. Sa oras na ito, ng Jingzhou Alchemy King at Yuan Shan at iba pa sa di kalayuan ay lihim na nabigla. Ang lalaking ito, si Jendong, ay talagang napakapangit na binata. Hindi lang kaya niyang tumugtog ang 100 Beasts Flute, ngunit kaya rin niyang pakalmayan ang Swallow ang Fire Beast. Napakaganda nito. Ilang sandali, lahat ay namangha kay Jendong. Gayunpaman, hindi sila nagmamadali dahil ang pag-stabilize ng Swallow ang Fire Beast ay hindi nangangahulugan na matagumpay nilang nahuli ito. Kung nagmamadali sila ngayon, tiyak na magugulat ang ahas sa damuhan. Baka masira nito ang plano ni Jendong. Sa makatuwid, ng Jingzhou Alchemy King at ang iba pa ay nanunood mula sa malayo sa tabi ng siga, na hindi nangangahas na gumawa ng anumang ingay. Sa tabi ng 10 tambak ng siga, ang Swallow ang Fire Beast ay nakaupo sa lupa na parang isang magandang ugali na sanggol, nakikinig kay Jendong na tumutugtog ng 100 Beasts Flute. Tila lubusang nalubog siya sa musika ng 100 Beasts Flute. Ngunit hindi tumigil si Jendong, patuloy na naglalaro. Ang 100 Beasts Flute ay kumonsumo ng maraming espiritual na enerhiya, ngunit sa kabutihang palad, si Jendong ay nakapag-imbak ng sapat noon pa man. Kung hindi, baka naiwang hingal na hingal siya. Makalipas ang 10 minuto, dahan-daang huminto sa paglalaro si Jendong. Sa puntong ito, ang Flame Swallower Beast ay hindi lamang umalis, ngunit sa halip ay lumapit sa kanya na parang alagang hayop, hinihimas ang kanyang binti at dinidilaan ang dila nito sa napakagandang paraan. Nagulat ang lahat nang makita ito. Ang maalamat na banal na hayop, ang Flame Swallower, ay kumikilos na parang aso, sinusubukang pasayahin si Jendong. Ano ang nangyayari? Lahat ay nasa kawalan. Kabanata 270.
Nagsasalita ng mythical na nilalang. Walang nakahuli nito. Ang maalamat na banal na hayop ay kumikilos tulad ng isang tuta, hinihimas ang binti ng pantalon ni Jendong at nagpapakyut. Anong nangyayari? Ang Alchemy King ng Jingzhou ay nawala ng masabi nang makita niya ang eksenang ito. Hindi ko akalain na ang Swallow ang Fire Beast na ito ang magkukusa na magpakita ng pagmamahal kay Brother Ye. Hindi mapigilan ni Yuan siya ng inggit at emosyonal. Dahil sa kanyang opinyon, ang pagkuha ng mababang antas na espiritong hayop ay napakabihirang. Para sa isang banal na hayop tulad ng Swallow ang Fire Beast, ito ay isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin. Mamulong din ang Alchemy King ng Jingzhou, oo. Sana ay matagumpay niyang mapaamo itong lumalamo na apoy na hayop. Kung kaya niyang supulan ang Swallow ang Fire Beast na ito, tiyak na magkakaroon ng lahat ng uri ng espiritual na apoy sa katawan nito. Hindi na nila kailangang mangolekta ng mga espiritual na apoy, maaari na lang nilang hayaan ang Swallow ang Fire Beast na magbigay ng pinagmulan ng apoy. Nagbubulungan silang dalawa. Sa tabi ni Jendong, ang tila cute na Swallow ang Fire Beast ay nagpapakyut pa rin sa kanya. Sa sandaling ito, talagang gustong hawakan ni Jendong ang ulo nito. Pero, medyo nag-alinlangan siya. Pagkatapos ng lahat, ang Swallow ang Fire Beast na ito ay kumakain ng zero fires at maaaring magbuga ng apoy anumang oras. Kung diretsong susunugin niya ito para maging abo, masama iyon. Munting lalaki. Ngumiti si Jendong at binati siya. Ang Swallow ang Fire Beast ay tumagilid ang ulo at nag-alinlangan sandali bago nagsalita, ikaw ang maliit na lalaki. Ang boses ay parang may gatas at matamis, parang boses ng 3 o 4 na taong gulang na bata, napakasarap sa pandinig. Ano? Biglang nagsalita ang Flame Swallower, na ikinagulat ni Jendong at sa iba pa. Nakakapagsalita ba talaga ang Flame Swallower? Masyadong mataas ang katalinuhan nito. Kaya mo bang magsalita? Namangha si Jendong. Hindi niya inasahan na ang munting nilalang na nasa harapan niya ay talagang magsasalita. Ito ay tunay na isang banal na hayop. Siyempre nakakapagsalita ako, tinatimad lang ako magsalita most of the time. Sabi ng Flame Swallower sa parang bata na boses. Matapos marinig ito, pakiramdam ni Jendong ay hindi ito totoo. Pagkatapos ng lahat, isang itim na nilalang na mukhang isang kilin ang nakikipag-usap sa kanya, na parang surreal. Ikaw. Hindi alam ni Jendong ang sasabihin. Ako ang Black Kilin, kilala rin bilang Flame Swallower. You can call me Little Black. Sabi ng Black Kilin, at pagkatapos ay lumabo ang figure nito saglit. Sa sumunod na segundo, sinipsip na nito ang lahat ng apoy mula sa 10 tambak ng siga. Black Kilin. Little Black. Bahagyang tumango si Jendong. Hindi ka ba naiinip dito? Gusto mo bang sumama sa akin? Handa si Jendong na akitin ito. Para saan? Ang Kunshan Secret Realm. Itinagilid ng Black Kilin ang ulo nito, puno ng pagkalito ang mga mata. The Kunshan Secret Realm. Gusto mo bang pumunta doon? Bahagyang natigilan si Jendong, at pagkatapos ay agad na nag-react. Tuwang-tuwa siya. Tila gustong pumunta ng batang ito sa Kunshan Secret Realm. Matapos marinig ang mga salita ni Jendong, bahagyang tumango ang Black Kilin. Gusto kong pumunta sa Kunshan Secret Realm para hanapin ang daan pauwi. Sa sandaling ito, tila hindi masaya ang Black Kilin. Ang daan pauwi. Nang marinig ito, naramdaman ni Jendong na ang itim na kilin na ito ay isang gawa-gawang nilalang na may kwento. Oo. Galing ako sa lugar na iyon. Kaya gusto kong bumalik. Sabi ng itim na kilin sa malagatas na boses. Ako ay nanggaling sa lugar na iyon, ngunit ako ay nakulong sa abyss at hindi maabot ang Kunshan Secret Realm, lalo pat bumalik sa lugar na iyon. Sabi ng itim na kilin na may matinding hinaing. Hindi maabot ang Kunshan Secret Realm. Nang marinig ang mga salita ng itim na kilin, maaaring matukoy ni Jendong na ang daanan sa pagitan ng abyss at Kunshan Secret Realm ay naharang. Kung gusto ng isang tao na makapasok sa Kunshan Secret Realm, kailangan muna nilang umalis sa abyss at makarating sa pasukan sa Kunshan Secret Realm. Pagkatapos ay kailangan nilang maghintay hanggang sa sandaling magbukas ang Kunshan Secret Realm bago sila direktang may hatid sa loob. Oo. Ang daanan mula sa abyss patungo sa Kunshan Secret Realm ay artificial na tinatakan, ang itim na kilin ay nagsiwalat ng isang nakakagulat na lihim. Lumabas na may daanan sa pagitan ng Abyss Flower Valley at ng Kunshan Secret Realm. Nagkaroon din ng teleportation array sa pagitan ng Kunshan Secret Realm at sa lugar na iyon. Dumating ang itim na kilin sa Kunshan Secret Realm sa pamamagitan ng teleportation array at pagkatapos ay dumating sa abyss sa pamamagitan ng daanan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, artificial na naharang ang daanan sa pagitan ng Kunshan Secret Realm at ng abyss. Nagresulta ito sa itim na kilin na nakulong dito sa lahat ng panahon.
I see. Gaano ka nakatagal na trap dito? Nang marinig ni Jendong ang kwento ng itim na kilin, napagtanto ni Jendong na ito ay lubhang nakakaawa. Mga 100 taon. Ang itim na kilin ay nagmuni-muni sandali at inihayag ang haba ng panahon. 100 taon na akong hindi nakabalik sa lugar na iyon. Hindi nagsalita si Jendong, tumango lang siya ng bahagya at tumingin sa nakakaawa na lalaki sa harapan niya. Sa sandaling ito, nagsimulang magpahinga si Jendong sa kanyang bantay at hindi itinuring ang Black Kilin bilang isang kaaway. Paano kung sundan mo ako? Ibabalik kita sa lugar na iyon sa hinaharap, sabi ni Jendong na may makapal na balat. Malinaw ang kanyang intensyon, gusto niyang i-recruit ang Black Kilin. Pwede mo ba akong ibalik sa lugar na iyon? Bahagyang umiling ang Black Kilin nang marinig ito. Bagaman mayroon kang pabango na gusto ko, upang makarating sa lugar na iyon sa pamamagitan ng Kunshan Secret Realm, dapat mong i-trigger ang teleportation array. Masyadong mahina ang iyong lakas. Ang Black Kilin ay prangka na nagsalita. Hinamak nito ang mahinang lakas ni Jendong, na hindi sapat para i-activate ang teleportation array. Bahagyang ngumiti si Jendong at medyo napahiya pagkatapos marinig ito. Talagang napakahina ng kanyang lakas ngayon, ngunit mayroon siyang 5 elements technique, na maaaring mabilis na mapahusay ang kanyang lakas. Sa makatuwid, siya ay isang potensyal na stock pa rin. Nang makitang hindi nalinlang ang Black Kilin, ipinagpatuloy ni Jendong ang pag-akit dito. Bagamat mahina ang aking lakas, ang aking pamamaraan ay natutunan mula sa lugar na iyon. Naniniwala ako na sa lalong madaling panahon, makapasok na ako sa Kunshan Secret Realm. Sa panahong iyon, maaari ko nang mabuksan ang teleportation array. Nagpatuloy si Jendong sa paghikayat sa Black Kilin. Talaga. Ipinikit ng Black Kilin ang maliliit nitong mata at napakakyot. Itinagilid nito ang ulo at sabik pa rin sa puso. Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Black Kilin, nakaramdam ng pananibik si Jendong. Alam niyang may pagkakataon. Siyempre totoo. Don't believe me. Tingnan mo nga. Sabi ni Jendong, pagkatapos ay isinaaktibo ang 5 elements technique sa loob ng kanyang katawan, pinakilos ang kanyang espiritual na enerhiya at marahang idiniin ang kanyang kamay sa ulo ni Black Kilin. Sa kanyang pagtataka, ang ulo ni Black Kilin ay malamig at halos wala ng anumang init. Matapos mailipat ni Jendong ang kanyang espiritual na enerhiya kay Black Kilin, naramdaman nito ang pagdagsa ng sobrang dalisay na espiritual na enerhiya na pumasok sa katawan nito, at naging labis itong nasasabik. Ito ay espiritual na enerhiya. Hindi ko akalain na magagamit mo ang espiritual na enerhiya. Bulalas nito, na parabang matagal na itong hindi naging masaya. Ang Black Kilin, na may ulo ng tigre at katawan ng tigre, ay medyo cute. Siyempre, ang teleportation array ay pinapagana ng espiritual na enerhiya, hindi ba? Kapag mayroon akong mas maraming espiritual na bato sa hinaharap, ang pag-activate ng teleportation array ay magiging madali at kasiya siya.